Hi guys, welcome to my YouTube vlog. For today's video, sasagot tayo ng mga Q&A. So ano pang hinihintay natin? Let's go! So yun, sasagot kami ng mga comments, suggestion, at saka mga sa email ko. So nakasama ko si Howchu. Ayan. So unang tanong, totoo may nagme-message sa akin personally. So yun, unang tanong, Sir, nagko-cruise po ba ang ASCA sa western countries? Sagot. Oh, yun. So, ang sagot dyan is oo. Pero majority naman kasi ng biyahe namin dito sa is Japan. So, ang ASCA to is parang domestic. Domestic cruise kami. So, all around the Japan, as long as may port na pwedeng landingan, may port of call, mapupunta namin. Pero time to time naman, nag-a-announce ang ASCA na may Asia cruise, Oceania cruise, at saka world cruise. Lalo ngayon normal ng panahon. So, yung western countries na pangarap muntahan, makakapapayagan, kagaya mag-Europe, at saka South America, at saka North America. So, literal na world cruise. So, it takes 100 days kapag world cruise. Kapag Oceania cruise, 30 days. 1 month. Ang Asia cruise, 1 month lang din. So, halo-halo yan itinerary. So, kung gusto mo announcement, tignan mo sa website. May announcement sila for the future cruises. Pero at the moment, habang ginagawa ko itong video na to, Japan kami. So, next question. Lagi po ba naglalayag ang barko? Hindi, may port din. Ayan. May overnight din. Nag-overnight ang barko, lumalayag ang barko namin, umaalis kami. Pero pero in the daily basis, lagi kaming different port. Pagising mo, nasa port A ka na, kinabukasan, nasa port B ka na. Ang time na hindi maglalayag ang barko, once na mag-dry dock kami. Minsan, ang dry dock kasi is mandatory sa barko dito sa Japan. Kagaya nun, kailangan ng annual repair. Kumbaga para ma-maintain ng standard ng barko. At saka, ayun nga, para maayos ang takbo. So, yun lang. Minsan, ang dry dock namin sumabot ng 1 month up to 3 months. Depende sa sitwasyon ng barko o anong sira ng barko. So, talaga naman, naglalayag ang barko everyday. So, wala kang, kumbaga tayo ay NPA. Says tayo, no permanent address. Next question. Yung barko po ba ng MS2 ASCA maganda naman po? May idea po ba kayo na salary ng gali? So yung sagot na maganda naman po. Ano mo sasabi mo, Mr. Howchu? Confidential po. Confidential yan. So hindi natin masasagot yan. Siguro, in a term na maganda naman, syempre, first timer ka. Beggars cannot be choosy. Huwag kang magiging choosy kung anong barko mo. Lagi mo yung tatandaan, experience ang labanan sa pagsasampa ng barko. So, depende lang kung sobrang galing mo talaga sa interview, di ba? Para sa akin, kasi sa putaw na nagbabarko, okay naman ng ASCA. It provides bread and butter naman. Yung sahuran, okay naman. Para sa akin, kasi so, yun. Ginger, masarap kumakain kasi ako. Yun, so, yung sa salary naman ng gali utility, around 700-ish basic, plus pa yung compensation vacation. So, I think pumapalo sila ng 900. But don't take my word for granted kasi nga confidential yung yung salary ng mga crew dito. I think 900, which is good enough, like 45,000 pesos yun. So yung issue naman na maganda naman ng ASCA. Maganda ang ASCA. Titignan mo lang yung brighter side. Syempre nga, it's an old ship. Pero magkakaroon naman ng ASCA 3. So, ayun naman. Ayos naman. So, may wifi naman dito. May Starlink. Libre lahat. Libre accommodation. Libre pagkain. Kumbaga, sarili mo na napoproblemahin mo. Yun lang. Next question. So, next question natin is mga training, mga gusto mag-apply. Kamusta yung mga kamusta daw yung stay sa Laguna? Kamusta naman lodging sa Laguna? Before kasi may mga UTP program sa Laguna. So, ito lang, disclosure lang. Wala na akong idea dyan kasi nga, na yun, problema na nung recruitment agency namin, TDG. Ayun nga. Ayun na yun. Kumbaga, hindi ko na masasagot yan. Kasi noong panahon ko, 2014, sa Laguna kami, ang namin is 3 months. 3 months ang training namin. Noong panahon ko, 2014. So, fast forward natin, 2024 na, iba na panahon. So, 6 months ata. Tapos, Cavite. So, yun lang. Ayos naman lodging dyan. Siyempre, makatao yan. Kasi trainee kayo, tsaka sabi nga ng pinaka-presidente ng TDG, si Sir Tom, crew is an asset. So,
asset tayo mga crew. Kumbaga hindi tayo pababayaan yan. Yun. So, well-being natin ang pinakamahalaga dyan. Kasi nga is manning agency yan. Hindi ka pwede pabayaan dyan. So, kamusta naman daw yung mga facility dito sa ASCA? Ayos naman, may gym dito, may wifi yan, may crew library, may crew bar. Yun. Tapos may ASCA Beach, pwede ka sunbathing dyan. Ayos naman, masaya naman dito. Tapos may pingpongan. So, maghahanap ka ng taga ng pagkakabalahan mo. Yung iba dito, ayun, kanya-kanyang trip. Ng bababae. Yun. Ng bababae. Kasi yung iba, kumakabit. Pero for the jokes aside, ayos naman facility dito. Sumasabay naman siya sa modernization. Kasi may wifi na. Which is, alam mo naman tayo Pilipino, wifi is life. So, yun. Wala po kayong training na ganap sa Cavite. Wala na yun. Laguna ako noong 2014 pa. So, skip na yung question na yan. So, magkano ang nagre-range ang sahod ng housekeeping dyan sa utility? So, I think, disclosure lang din. Sabihin natin suma total 800-ish. Ba't gano'n mas malaki sa Gali utility? Medyo mas mahirap kasi trabaho sa Gali. Sa housekeeping, medyo magaan pero mahirap din. Ganun talaga, doon ka mag-uumpisa. Siyempre, disclosure lang, hindi yung pinakasahod talaga mismo. So, kailangan mo munang mag-apply ka dito at makuha ka para malaman mo talaga yung sahod. Andun lang, lang doon, around that ballpark area. Kasi hindi ko pa rin sagutin yan. So, from UTP ba ako? Oo, from UTP ako. Lahat po ba nakakasampa or not so sure po? Lahat makakasampa once you start training. Once ma-interview ko ng principal, interview, yan na yun. Tapos pinag-training ka na. Kasi nga, once na mag-training ka at physically fit ka, mentally fit ka, at nag-start ka ng 6 months training nyo sa Laguna or sa Cavite man yan, sure na makasampa ka. Ang tanong lang is depende kung gaano katagal ka maghihintay. Kasi guys, naka-line up ka dito. Once na naka-line up, sinasabi na dito is A, B, C, D, E, F, G. Naka-line up ka dun. So, paano yun? Walang palakasan dito naman. Wala naman daw palakasan. Ayun. So, wala naman daw palakasan. So, yun lang. Depende sa lineup yan. Kunyari, bakante ang babae. Kunyari, may mga hindi bumalik. Sabihin natin, unfortunate event. Nabuntis. Or nagretiro na. Or lumipat ang barko. Which is case nangyari talaga. Ayun. So, magkakaroon ng bakante. So, magkakaroon ng promotion. Doon nangyari yung promotion. From utility, kunyari sa babae, kabinista. Utility kang babae, pwede kang mag-training, cross-training ka na kabinista. Vice versa, ganun din ang mangyari sa lalaki. So, next question. Tumataas ba ang sahod ka pa bang nagtatagal? Yes. Nag-salary increase naman, so kaka-salary increase lang namin like 2 years ago. Pero yung personal salary increase, meron naman. Meron tinatawag dito na seniority pay. So, may seniority pay dito. Once yung start yung seniority pay mo after mo magkaroon ng 12 months on-board contract. Paano yun? Bali, C-service ang tawag doon. So, once na maka 12 months ka na, doon na papali yung C-service mo. Ang starting mo is $50. Onward, kada 12 months mo, 50 na 50. Hanggang ma-accumulate mo. So, meron dito yung iba, nag-salary increase, almost 300 na. Ayan. Pero meron naman dito overtime. Meron din kami Japanese compensation allowance. Which is kailangan monthly mo tinitik na exam. Pag pumasa ka, bibigyan ka ng dollar, syempre babayaran ka for the compensation na ginalingan mo yung exam. Next question. Possible po ba na pwede ma-promote? Nasa yun na yan. Once na makasampa ka, you decide your own fate. Walang makakapag-decide yan. Yung mga kilala ko dito, mga 5 taon na utility pa rin. 10 taon na utility pa rin. Kasi ayaw nila ma-promote. O ayaw nila mag-training. O ayaw nila mag-cross-training. Kasi nga, komportable na sila. Kahit anong push ng amo, kung ayaw mo naman talagang mag-apply o ayaw mo mag-cross-training, o hindi ka mabusisi talaga sa pag-training mo, hindi ka mapapromote. Ganun lang yun. Pero, huwag kayong kabasa sa promotion. A promotion is always guaranteed. Nasa na yan. How you handle yourself. Di ba? May mo, Sir How? Super hirap ba ng training?
Walang trabaho, walang training na walang training na madali. Siyempre, real life situation yan. 6 months. Kasi yun nasa pursige niya. Kumbaga yung grind mo. Yun lang yun. Tapos, next question. Yung UTP po ba, yung UTP po ba iba-iba siya, right? Possible po ba na maging waiter or what? Yes, possible yun. Dalawa lang naman utility dito na napapasukan mo dito. It's either maging housekeeping utility ka or galley utility ka. And then once you enter the game, once makapasok ka na sa ASCA, it's up to you na yan kung paano mo pagpupursiguhan para makalipat ka sa waiter. From galley to waiter. Parang ganon. Mag-study muna ng Nihongo, sir. Syempre kailangan. Kasi Japanese ship to. Mahirap dito magtrabaho ng hindi ka hindi naman talaga magaling ng Nihongo. Basic communication. Kumbaga basic English. Kasi mahirap may pag-usap dito ng English ka lang. Kasi sa fucking Japanese ship, alam mo yun, hindi ka magsusurvive dito kung iiwas-iwas ka lang. Alam mo yun, so you have to fucking study Japanese. Yun lang naman. Tapos, ano pong masasabi nyo about sir sa ASCA kahit ko konti lang ang nakikita ko sa YouTube? Masasabi ko na sa ASCA, join ASCA Ichiban. Japanese #1 cruise ship. Ano pa? ASCA, kasi nag-isa lang ASCA sa Japan. Yun lang. Ayos naman, masaya naman dito. Syempre, may hard work, dedication, respect. Grind araw-araw Monday. 10 hours a day, 7 times a week, 8 months contract. In the end of the day naman, walang madaling trabaho. Nasa yun na yan kung paano mo pagpupursigihan yun. Motivational speaker. Diba? Ayun yun. Ilang months daw ako nag-training. Nung panahon ko, 3 months. Yung may announcement ka ma. Kaya yan, kailangan mo mag-aral ka ng Japanese. Yung kakain na daw. この後20時15分午後8時15分より6デッキ前方 Galaxy Ranch におきましてアスカ2プロダクションショーバックトゥーディエイティーズを Ayun, so yun, nag-event Japanese yun. So kailangan mo talaga mag-aral ng Japanese. Ayun. So mapipilitan ka talaga mag-aral. Kasi yung mga announcement dito, Japanese. Ang boss mo, supervisor mo, Japanese. Pili lang yung Pilipino na supervisor. Meron dyan mga busing-busingan. Yun, Pilipino yun. Pero busing-busingan lang yun. So, 6 months din. Yung tanong dito, 6 months din po ba? Ay, di na po kayo nag-training. Nag-training ako dati. So, yun nga, paulit-ulit lang. 6 months yung... Ay, nabibigay ng TDG ngayon, yun yung standard nila at the moment. Mali mo magbago panahon. Kung ayaw mo mag-apply, huwag ka mag-apply. Kung natagalan ka. Pero yun nga, kahit pumunta ka sa Magsaysay, may training center din sila doon. Mag-training ka din. Sabihin natin 3 months lang ang training mo sa Magsaysay. Tapos on line up doon, napakatagal. Dito kasi sa TDG, automatic pa na line up ka, tuloy-tuloy na yan. Pero yun nga, di naman lahat tayo pantay-pantay ng pinagdadaanan. Siyempre iba dyan, may pamilya, may stuff like that. Hindi nila pwedeng mag-training ng 6 na buwan na libre, na walang ginagawa, di ba? Kaya hindi ko rin masasabi sa sitwasyon ko o sitwasyon nyo na kaya nyo mag-training ng 6 na buwan. Siyempre, naghahanap kayo ng kasiguraduhan. After 3 months, makakasampa ba kayo? Makakasampa kayo as long as kompletong, sabi nga ng recruitment manager namin, recruitment agency namin, makakasampa kayo as long as kompletong papeles mo, hindi expired, at physically fit ka. So, dapat physically fit ka pa lang. Hindi lang sa Pilipinas, pati on board. Kasi nga, pag-vacation ka 3 buwan, pa-medical ka ulit, repetition yan. So, dapat physically and mentally ready ka. Mahirap pagsaltaan yun, pero syempre, kailangan maintenance yun. Kumbaga, dapat physically ready ka. Kasi ang magpapahinto lang naman sa'yo magbarko, it's either your personal problem, or physically and mentally, or hindi ayos ang kontrata mo. At saka nawalan ka ng slot. Ganun lang yun. Sir, ano po ang first position is utility? Yes, first position dito talaga is utility.
Ayun talagang pinaka ano. You have to start from the bottom to understand akit ka pataas. Yun. So, syempre, hindi ka naman pwede maging supervisor kung wala kang alam dito sa barko. Mas maraming mas matagal sa'yo dito. Talagang utility ang unang kababagsakan. Sir, natawagan po kasi ako for training 6 months. Ayun naman. Bago pala kasi ako. Sir, if you don't mind, maganda po ba ang salary sa ASCA? Ay, sir, may maganda salary dito. Competitive. Makakabuhay ng 2 kabet. Nakabuhay ng 2 kabet, isang asawa, isang jowa sa Pilipinas. Nakapagpa-fake life pa. So, yun, maganda naman salary dito sa ASCA. Nakakabuhay ng pamilya. Siyempre, it's all about the lifestyle. May mga iba dito, sobrang laki na sahod. Ni patayo ng lupa, wala. Kahit ni paggawa ng lupa sa paso, wala. Kasi nga, their lifestyle. So, it's how you manage yourself naman talaga. Wala naman mag-manage yan kundi yung sarili mo kasi it's your own life din naman. Kumbaga dito sa barko, kanya-kanya, walang pakialamanan. Ayun. So, ayun, alam mo yun. Kahit ano, may kasabi nga dito, kahit anong laki ng sahod mo, kung di ko naman kayang i-manage ang sarili mo, wala din na mapapatunguhan. Kumbaga nagsusunog ka lang din ng oras mo sa sarili mo. Yun lang. Eh, natapos na naman ang Q&A natin. So, may bago na tayong co-host, si Mr. How for the background. Yun lang. So, if you like this kind of video, please do like and share my YouTube channel. So, disclaimer lang po, everything that I've said is commentary. Does not reflect the vision, mission of the company, of the ship, and the agency itself. Disclaimer lang po, it's my personal opinion, inuulit ko lang. Hindi sabi kasi ni James, ganun, mga tanga. Hindi. So, it's just like, disclaimer lang. So, it's just my personal opinion, does not reflect to the company itself. Yun lang. If you do like this kind of video, please do like and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat. Sa ulitin. Palaka!